Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakalaking biyaya na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patuloy na binibigyan niya tayo ng mga maraming pagkakataon upang ating may sagawa ang pagsamba, ang mga ibadat, ang mga taat, mga pagsunod, ang mga amal salihah, mga paggawa ng mga kabutihan. Nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang awa niya sa atin, nagbigay ng mga panahon na kung saan ay doon ay sinasamantala natin. Sinasamantala natin ang ating mga gawaing mga kabutihan. Kapag ganitong mga pagkakataon ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat ay samantalahin natin. Ito ay nasa batas sa pananampalatayang Islam, nasa katuruan sa pananampalatayang Islam, samantalahin natin ang pagkakataon. Ang mga mu'min, ang mga mananampalataya na mayroong pagsisikap, kapag dumating yung panahon ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakataon ng paggawa ng mga kabutihan na maraming gantimpala ay talagang pinagsisikapan nila ito. Pero yung mga taong mga pabaya ay walang pakialam. Walang pakialam. Parang normal lang sa kanila. Pari-pariho lang sa kanilang panahon na walang pakialam. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, si Usama na anak ni Zaid ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong panahon natin mga kapatid, itong buwan ng Sha'ban. Kasi nagtatanong si Usama kay Propeta na maraming mga buwan, pero hindi ka naman nagsusumikap sa pag-ayuno. Pero itong buwan ng Sha'ban ay nakikita kita na nagsisikap sa pag-ayuno na hindi mo ginagawa ito sa ibang mga buwan. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dhalika shahrun yughfalun nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. Ito sabi niya yung buwan na binabaliwala ng mga tao. Binabaliwala ng mga tao, hindi pinapansin ng mga tao ang buwan na ito. Ano yun? Bayna Rajab wa Ramadan. Sa pagitan ng Rajab at saka Ramadan. Ibig sabihin ay ang Sha'ban. Ang Sha'ban, itong buwan na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah na ang kasunod niya ay Ramadan. Ang nauna na buwan ay Rajab, ngayon ay Sha'ban, ang kasunod niya ay Ramadan. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Rabbil alamin. Kasi ito sabi niya yung buwan na itinataas ang mga gawain. Itinataas ang mga gawain ng mga tao ila Rabbil alamin, doon sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ang mga tao, mga nilalang. Ang mga anghel, mga nilalang. Ang mga jin, mga nilalang. Fauhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Kaya, kinalulugdan ko, unais ko na itaas ang aking gawain habang ako ay nag-ayuno. Kaya nag-ayuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Sha'ban. Pero, pag natin kalilimutan, na hindi naman siya totally na kumpleto na nag-ayuno ng isang buwan ng Sha'ban. Pero yung pagsisikap niya sa pag-ayuno ng buwan ng Sha'ban ay hindi katulad ng kanyang pagsisikap sa pag-ayuno sa ibang mga buwan. Maliban na lamang sa Ramadan. Kasi yung Ramadan, isang buwan ay kinakailangan na pag-ayunuhan natin ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, pag sumikap pa natin sa mga araw na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kasi bakit? Kasi dito itinataas ang ating mga gawain. Sa ibang hadith ay sa araw ng Khamis, Yawmul Khamis, ay bakit nag-ayuno si Propeta sa Yawmul Khamis? Bawat Yawmul Khamis ay nag-ayuno siya kasi yung araw na itinataas ang mga gawain. Sa Yawmul Ithnain, bakit nag-ayuno si Propeta? Yun yung araw na siya ay ipinanganak. Pero itong buwan na ito mga kapatid, hindi natin alam dito, pero ito yung buwan, sabi ng Propeta, na itinataas dito ang mga
gawain ng mga tao doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng mga nilalang o Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, si Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Si propeta, naging kaugalian ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Aisha, kalugdan siya ng Allah, na siya ay nag-ayuno hanggang sa kami ay magsasabi o kami ay nagsasabi na hindi na siya tumitigil sa pag-ayuno. At siya ay kaugalian niya ay hindi nag-ayuno hanggang sa kami ay nagsasabi na siya ay hindi na nag-ayuno. Yuftir. Anong ibig sabihin nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Yun ang i-describe ni Aisha, kalugdan siya ng Allah, na nakita niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may panahon na siya ay laging nag-ayuno at hindi na siya. Nagsasabi na yung mga sahaba, nagsasabi na sila na hindi na tumitigil si Propeta sa kanyang pag-ayuno. Laging nag-ayuno. May panahon naman na siya ay hindi nag-ayuno at nagsasabi na ang mga sahaba na parang hindi na nag-ayuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, may panahon na kung saan ay sinasamantala yung panahon na yun. Katulad nito na Sha'ban ay madalas ay nag-ayuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng ibang mga araw naman o ibang mga buwan na hindi naman nag-ayuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. At hindi ko nakita, sabi ni Aisha, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kinumplito niya ang isang buwan na pag-ayuno. Isang buwan, kumpletong isang buwan na pag-ayuno maliban na lamang sa Ramadan. Tingnan ninyo mga kapatid. Ibig sabihin, sa Ramadan talaga ay kumpleto ang isang buwan na pag-ayuno. Pero sa ibang mga buwan, ay ibig sabihin hindi kumpleto. Pero yun ang sinasabi natin na madalas ay nag-ayuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aytuhu aktsara siyaman minhu fi Sha'ban. At hindi ko nakita si Propeta na higit na marami ang kanyang pag-ayuno, higit na marami kaysa sa Sha'ban. Hindi ko nakita na nag-ayuno sa ibang mga buwan, maliban sa Sha'ban, ang higit na marami niyang pag-ayuno ng mga araw sa Sha'ban. Sa Ramadan ay kumpleto ang kanyang pag-ayuno, pero sa Sha'ban ay higit na marami ang kanyang pag-ayuno na mga araw doon sa buwan na iyon, kaysa sa ibang ibig sabihin ay mga buwan. Kaya sa ngayon ay nasa buwan tayo ng Sha'ban, malapit na, kasunod niya ay buwan na ng Ramadan. Ito yung buwan na higit na nag-ayuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya samantalahin natin yung mga panahon na dumarating na ibinibigay ng Allah. Pag may panahon na dumarating, ay i-grab natin ang pagkakataon para makaipon tayo ng maraming gantimpala mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panahon, parang katulad din ng panahon ng ating pag-aaral, panahon ng ating pagbabasa ng Quran. Nandito na yung panahon. I-grab natin ito kasi dumating ang panahon na wala na. Yun yung sinabi ng propeta na ito yung buwan na yughfalu nasu anhu. Ito yung buwan na binabaliwala ng karamihan sa mga tao. Dagdag dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay tinagurian ito ng mga ulama na Shahrul Sha'ban, Shahrul Qurra. Tingnan niyo. Ang buwan ng Sha'ban, itong buwan na ito, ay Shahrul Qurra. Buwan ng mga nagbabasa ng Quran. Mga Quranic reciters. Yung mga nagbabasa ng Quran. Bakit mga kapatid? Kasi nabanggit din ni Anas, sahabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag pumasok na ang Sha'ban, ay talagang kinukuha nila ang Quran at binabasa nila ito ng tuloy-tuloy. At kabilang sa kanilang mga ginagawa, ay kapag pumasok na rin ang Sha'ban, yung mga mananampalataya, ay nagbibigay sila ng zakah. Ibig sabihin ay yung kawanggawa. Kasi kung bakit, para yung mga taong mga mahihina ay lumakas
lumakas ang kanilang pagsasagawa, pagbasa ng Quran, lalong-lalo na yung kanilang pag-aayuno, lalong-lalo na pagdating sa buwan ng Ramadan. Kumbaga, ay sa Sha'ban ay preparasyon na, nagbibigay na sila ng zakah, kawang-gawa para sa mga taong mga mahihina, para lumakas yung kanilang, ibig sabihin, pag-aayuno o kaya ay paggawa ng ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, ang buwan na ito ay tinagurian ng mga ulama na Shahru Sha'ban, Shahru al-Qurra. Ang buwan ng Sha'ban ay buwan ng mga nagbabasa ng Quran. Kaya tuloy-tuloy natin na i-practice ang ating pagbabasa ng, ibig sabihin ay banal na Quran. Okay? So, ibig sabihin ito mga kapatid, sa mga araw na ito ay magpaligsahan na naman tayo, no? Maalala naman natin yung talata sa banal na Quran, fastabiqul khairat. Magunahan kayo, no? Magpaligsahan kayo sa mga, ibig sabihin, mga kabutihan. Lahat ng alam natin ng mga kabutihan, alhamdulillah, sikapin natin sa abot ng ating makakaya. Yung mga masasama naman, yung mga ipinagbabawal, iwasan na natin. Wala nang sa abot ng mga kaya. Dahil kaya natin yan iwasan. Huwag tayong magsabi na hindi natin kayang iwasan. Pangangalon niya, ay sabot na aking makakaya, iwasan ang pangalon niya. Hindi pwede yun. Iwasan mo na. Sa pag-inom ng alak, iwasan mo na. Pag-riba, pag-utang o pagpapautang na may riba, may interest, iwasan mo na. Huwag mong sabihin na sabot na aking makakaya. Kaya mo yan. Iwasan mo na. Pero pagdating sa mga ibada, katulad nito, pagbasa ng Quran, pag-aaral, pag-memorize ng mga hadith, mga talata, mga surah, lahat ay yun, doon papasok yung sa abot ng ating makakaya. Pag-iwas sa mga ipinagbabawal, wala nang sa abot ng makakaya, kundi kailangan ng iwasan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.